Akala nyo ba legal ang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi po. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi nila na legal, hindi po totoo yun. Meron po tayong umiiral na ustisya sa ating bansa. Kung sakasakali si Tatay Digong, sakali lang, kagaya ng kanilang ipinaparatang ay nagkasala, litisin ninyo siya, ipagsakdal ninyo siya, ihablan nyo, asuntuhin dito sa ating bansa. Sapagkat siya ay isang Pilipino. Crime against humanity. Yun ba ang ginawa ng Pangulong Duterte? Hindi po. Ang Pangulong Duterte, dinirekta niya yung programa niya sa mga kalaban ng lipunan, sa kalaban ng gobyerno, yung sumisira, yung mga anay ng lipunan, na pilit sinisira ang ating mga pamilya, ang ating pamahalaan. Ngayon, napakarami pong problemang hinaharap ng ating bansa, kaya gusto ko po kayong makausap. Magtatanong muna po ako sa inyo, napakamura po ba ng bilihin ngayon? Ulitin ko po napakamura po ba ng bilihin ngayon? Napakamura po ba ng bigas ngayon? O baka naman po yung gamot medyo bumura naman. O yung ospital po, baka naman yun ay murang-mura sa atin. Yung kuryente po, hindi po ba mura ang kuryente dito sa Malabon? Wala na po bang mura? Hindi po ba maginhawa ang buhay natin ngayon? Ibig po ba niyo sabihin, hirap na hirap tayo ngayon? Yung traffic, maayos na po, di ba? Yung baha, wala na pong baha, di ba? Kailangan po tayong magkaroon ng sumpaan ngayong araw na ito. Kailangan po makapaghalal kayo ng tunay na maglilingkod sa inyo para po itong tinatanong ko sa inyo magkaroon po ng mabuting kasagutan. Sa ngayon po, alam kong marami sa inyo, kung hindi man lahat ay nalulungkot. Sapagkat alam ninyo kung ano ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang ating pong dating Pangulo, Rodrigo Duterte, ay bigla na lang nilang dinukot at dinala sa malayong bansa. Malayong-malayo sa atin. At doon, siya po ay sapilitang uusigin at hahatulan ng isang hukuman na hindi natin kinikilala. Yan po ang problema. Yun pong mga senador na nasa kabilang team, alam naman po ninyo kung anong team yung sinasabi ko. Kami po kasi, ako kasama ko dun sa Team Suka. Alam po ba ninyo yung Team Suka? PDP laban. Team Suka laban sa Team Sumpa. Kung hindi ba naman, lahat nga po ng problema ay inabot na natin. Pagkatapos maglalakas pa sila ng loob na lalapit na muli sa inyo sa kabila ng maraming panahong ginugol nila, pabalik-balik sila sa Senado. Bakit ganito pa rin? Sa bawat tanong ko sa inyo kanina, ang sagot nyo ay puro hindi. O talaga pong ganyan ang problema. Yung Team Sumpa, kahit kailan, ay hindi na nila magagamot ang problemang sinasabi natin sa inyo. Bakit? Sila po ay may kinalaman din sa pag-i-impeach sa Vice President. Gusto po nilang tanggalin ang ating Vice Presidente. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Ang Vice President po natin ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Yung pagkakahalal niyang yun
ay kayo po ang nagbigay ng kapangyarihan. Bakit ngayon bigla na lamang nilang tatanggalin nang hindi man lang kayo kinonsulta? Kayo po ang naghalal sa kanya. Ngayon po, yung inyong mga representatives sa Kongreso, hindi man lang nila kayo kinausap, hindi man lang nila kayo tinanong kung yung gagawin nila na pagtatanggal sa kanya, ay meron kayong pagsangayon. Kayo po bilang mamamayan ng ating bansa, kayo ang merong tunay na boses sa mga bagay na ganyan. Hindi po pwedeng basta na lang siyang gagawa ng gano'n nang wala kayong kinalaman. Hindi po. Kailangan malaman po rin ito. Ngayon po, naghihintay na lang sila ng panahon na kapag sila, yung team na yon, yung kabila, kapag sila po ay nanalo, tsak na tsak, maniwala po kayo sa akin, pag sila ay nanalo at nakakuha ng maraming bilang sa kanilang panig, tanggal ang Vice President. Paano natin mapipigilan yan? Iboto po ninyo, PDP laban. Siguradong sigurado, pipigilan po natin yan. Pipigilan natin yan. At pagkatapos po, ang gagawin ng PDP laban, kailangang maibalik si Pangulong Digong dito sa ating bansa sa lalong madaling panahon. Mga kababayan dito sa Malabon, yung kuryente po, matagal ko nang gustong ibaba. Ang problema ko lang po, napakarami kong kalaban doon. Kapag ka yung tama ang aking gustong gawin, napakaraming lumalaban sa akin. Alam po ba ninyo kung ano yung pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan? Tandaan po rin nyo. 24 years ago, in 2001, gumawa po ng batas tungkol sa kuryente. Ano po yung layunin, ang pinakaunang layunin ng batas na yon? Kailangan maidulot ang serbisyo ng kuryente sa bawat pamilyang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Letra por letra nakasulat po, sa murang halaga. Kaya tinatanong ko po sa inyo kanina, mura po ba ang kuryente dito sa Malabon? O ayaw nyo na sumagot. Bakit po baligtad ang nangyari? Yung layunin ng batas pagkatapos ng 24 na taon, kabaligtaran ang nangyari. Sa ngayon po, ang singil ng kuryente sa ating bansa, ang pinakamataas sa buong Asia. Bakit po? Aba, yung mga binoto niyong senador, hindi naman binabantayan yung pagpapatupad ng batas. O sino bang binoto ninyo? Pabalik-balik na po sila doon. Yung iba, 4 na beses na silang nakabalik. Ibig sabihin, pag 4 na beses lang nakabalik, nakapagsilbi na siya ng 24 na taon sa Senado. O bakit ganito pa po ang presyo ng kuryente? Yung iba 3 beses. Iba 2 beses ngayon, lalapit na naman sila sa inyo. Yung team na yon, hindi sila makakakalap ng ganito karaming tao kung wala silang daladalang ayuda. Kayo po ba ay binigyan ng ayuda kaya nandito kayo? Baka naman nabigyan kayo, ayaw nyo lang aminin. Yun po yung masarap ngayon eh. Walang ayuda pero yung tao, voluntaryong pumunta rito para magkita-kita tayo, makapag-usap tayo tungkol sa nangyayari sa ating bansa. Akala nyo ba legal ang ginawa nila kay Tatay Digong? Hindi po. Hindi po totoo yun. Yung sinasabi nila na legal, hindi po totoo yun. Meron po tayong umiiral na ustisya sa ating bansa. Kung sakasakali si Tatay Digong, sakali lang, kagaya ng kanilang ipinaparatang ay nagkasala, litisin ninyo siya, ipagsakdal ninyo siya, ihablan nyo, asuntuhin dito sa ating bansa, sapagkat siya ay isang Pilipino.
Wala pong kasalanan ang dating Pangulo. Yung ginawa niyang war on drugs ay isang programa na inisip niya sapagkat alam niya na kapag hindi niya ginawa ang pagbaka at paglaban sa droga, walang mangyayari sa kinabukasan ng kanyang bansa. Sapagkat ang droga ay napakaraming epekto na ginagawa. Masisira ang isang tao. Mawawasak ang pamilya. Mawawasak ang lipunan. Alam ni Tatay Digong yun. Alam niya bilang Pangulo ng bansa, katungkulan niya na sinupin, proteksyonan, depensahan ang interes ng bawat mamamayan. Yun ang kanyang obligasyon. At walang isa man na tumutol nung gawin niya yung programa na yun sapagkat siya'y Pangulo ng Republika. Walang isa mang ahensya ang tumutol. Ang totoo po niyan, binigyan pa lahat ng pagsang-ayon at budget para maisakatuparan ang programang yun. Kayo po ang nakakaalam. Nung ginawa niya yung programa na yun, nakikita niyo malaya, tahimik, ang mga eskinita, yung mga kalsada, nawala yung takot sa inyong dibdib na baka sakali, napakarami ang mga puser, napakarami ng iyos. Noon lamang po nagkaroon ng katahimikan, ng kapayapaan sa dibdib ang mamamayan. Marami pong sumuko, marami ang nagbalik loob sa pamahalaan. Kung alam po ninyo yung kahabaan ng Commonwealth dito sa Quezon City, magmula ka po sa Pilcoa hanggang sa kaduluduluhan ng Fairview, merong 7 hanggang 9 na barangay ang dadaanan mo dyan. Nung wala pa yung kampanya laban sa droga, merong 35 hanggang 40 pangyayari ng nakawan at hold-upan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Alam ko po yan sapagkat ang mga barangay official sa dakong yan ay halos kaibigan ko po lahat. Pagkatapos na itaguyod ng Pangulong Digong yung kampanya laban sa droga, doon lamang natahimik ang kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nagpasalamat ang maraming tao. Nagkaroon ng kumpiyansa ang mga tao. Ngayon po, dinala siya sa Netherlands. Isang hukuman na walang jurisdiction sa ating bansa sapagkat kumalas na tayo bilang kasaping bansa doon sa Rome Statute na kanilang ipinagmamalaki. Bakit siya hatulan ngayon? Sa harap ng pangyayari na umiiral at gumagana ang ating hustisya, para nilang sinampal ang lahat ng hukuman dito sa ating bansa. Para nilang sinampal lahat ang mga piskalya dito sa ating bansa. Sapagkat sila ang uusig at hahatol sa isang Pilipino na walang kasalanan. Alam po ba niyo ang ating national hero, si Dr. Jose Rizal? Ang umusig dyan at humatol, mga Kastila. Pero nung panahon na yon, ang ating bansa ay nasa ilalim ng pananakop ng Espanya. Tanggap natin yon. Pero ngayon, ang ating bansa ay isang bansang malaya, nagsasarili. Wala tayo sa pamamahala ng ibang bansa. Wala tayo sa pamamahala ng Netherlands. Bakit ang hukuman na ito ang hahatol sa isang Pilipino? Paanong matatanggap ng isang Pilipino? Ang pinakamasakit pa po, kapwa niya Pilipino ang nagkanulo sa kanya. Tingnan po ninyo, yung presidente ng Russia, Vladimir Putin, meron din pong warrant of arrest na inisyu ang ICC. Na ipinadaan sa Interpol. Meron din po. Nauna pa nga yung warrant of arrest ni Vladimir Putin kaysa kay Pangulong Digong. Meron din pong naunang warrant of arrest ang presidente ng Israel, Benjamin Netanyahu. Dinala rin sa Interpol. Bakit hindi po mahuli-huli ang presidente ng Russia, Vladimir Putin? Bakit hindi rin po nauhuli si Benjamin Netanyahu,
presidente ng Israel. Samantalang itong dalawang leaders na to ang pumatay ng libu-libong tao sa pamamagitan ng gyera. Ang Russia, giniyera niya ang Ukraine. Yung missile, wala pong pinipili yan. Kahit pag sumabog yan, mga bata, eskwela, ospital, kahit sino, tatamaan ka ng missile. Yun po yung crime against humanity. Ganon din po sa Israel. Pasabog dito, pasabog doon. Laban sa kanilang kalaban na kung tawagin ay Hamas. Kahit sino. Bata, matanda, babae, lalaki. Sino man ang tamaan ng mga missile na yan. Walang sinisino. Crime against humanity. Yun ba ang ginawa ng Pangulong Duterte? Hindi po. Ang Pangulong Duterte, dinirekta niya yung programa niya sa mga kalaban ng lipunan, sa kalaban ng gobyerno, yung sumisira, yung mga anay ng lipunan, na pilit sinisira ang ating mga pamilya, ang ating pamahalaan. Kung sakali